Paano ba Okay, pag sinabi natin content creation, ano ho ba particular para sa TESDA ang angulo nito? Alam mo, Lord, kasi nakita nga namin na based na rin dun sa priority agenda ng aming ahensya na under the leadership of Secretary Teng Mangundadato na i-review namin lahat ng mga ino-offer namin ng mga courses nationwide sa TESDA kasi alam mo may mga obsolete na dyan tapos may mga oversubscribed. So we are basing our curriculum and courses now based on the area-based demand-driven debate program o yung tinatawag nating enterprise-based training. Kung ano yung mga trending na courses na alam nating may pakinabang at may makukuha mga trabaho or livelihood program. At isa nga dyan sa nakita natin, based sa needs ng industry is yung content creator. Aside from mga other ICT programs natin na kailangan ng mga IT BPO sa sector natin. So nakita natin kasi ultimo yung mga bata, mga 12 years old or 14 years old na nagkakaroon na rin sila ng content. So we had a meeting with the organizations of yung mga bloggers and content creators, of course yung mga recognized one, and as well as the media broadcasting associations and cooperative na makatulong sila sa pag-develop ng ating ginawang content creator NC2. So we came out with a competency and standard para ma-professionalize natin at matulungan natin yung mga wannabe or existing bloggers on how we can able to help them. First of all, yung content creations niya, yung research and development, paggamit ng mga video editing, photo editing. So TESDA came out with the competency standard and training course or modules para po matulungan nating mga content creators. Sino po magtuturo, sir? We have may mga experts na rin tayo. Some of those are we gathered the training trainers methodology program natin na ang nag-share din po niyan is yung the industry itself and the expert po sa expert broadcasters. Meron naman po kami mga existing na NC2. Ngayon lang ay nag-ano po kami nung focusing on content creations. At part of our training regulations sa TESDA kasi may mga video editing na kami, may broadcasting na rin po tayo, which this is under the Human Resource Development Institute natin. Yung kapartner po natin yung ibang bansa dyan. So we just updated it or develop a new segment of it, which is the content creator. So nanggaling din po to, Lords, dun sa mga existing courses natin. Nag-focus lang more on the content creation particularly in social media platforms. Sir, gaano katagal to, tong content creation course na ino-offer ng TESDA? It's around 17 days or 140 hours po. At syempre, meron din tayong mga industry involvement or immersion yan. And we are inviting some expert from the industry. Siguro one of these, pagka nag-fully launched na rin po yan, ma-invite din namin po kayo as our resource speaker para sa ating mga classroom po. Ay, mahina ako dyan. So, say 140 hours or 17 days. And then we are encouraging also our accredited training centers, pati na rin po yung private, na mag-open sila o mag-register sila ng content creation sa competency standard natin para mas marami po ang makapag-enroll at makinabang. Pwede ho ba, sir, mga OFW na based abroad? Kasi since I'm sure, pwede namang online to? Yes po, Lord. Actually, that's the next phase ng ating development for this particular course is maisama po siya doon sa TESDA online program natin. Meron na po tayong 160 courses online that can be availed by our kababayan even in other countries na they can have also the certificate of completions, pero once na natapos na nila yon and they wanted to have the national certification talaga, pwede naman pong kunin yan kahit sa pong offices ng TESDA. At kamusta ho ba ang nagpapakita na ho ba na kamusta ho ba yung feedback? Marami na ho bang nagsa-sign up for that?
Alam mo, Lords, siguro 2 days pa lang sa tulong na rin ng mga news bureau tsaka news desk na katulad nyo ay mas lalo pong na-disseminate natin yung mga informations about our new courses, not only the content creators, pati na rin po yung mga cybersecurity natin at mga iba pa po mga courses. So, pero ang mas lalong kinagat po ng ating mga kababayan, especially mga kabataan, is yung content creation sa creators natin. At napakarami na po nagsa-sign up, kaya nga po we are encouraging even our own TESDA training institution is to conduct to conduct this new content creation sa competition standard or training regulations po. May mga tinanggal na ho ba kayong courses sa curriculum sa TESDA, sir? Hindi naman po tinanggal, pero nagbawas lang po kami ng volume, tulad po ng mga nasa tourism natin kasi may mga oversubscribed courses din po tayo. Tapos karamihan naman po sa mga courses natin hindi natin tinanggal totally, but we adopted yung World Skills Standard po ngayon. Kasi po ang TESDA or ang Pilipinas ay isa po sa miyembro ng World Skills International, wherein we exchange different best practices and new skill standards, especially po yung mga gearing towards the 4th Industrial Revolution to 5.0 Industrial Revolution. So yung mga ginagamit na po natin ng mga makabagong teknolohiya tulad po ng mga virtual reality, XR technology, artificial intelligence at pati na po yung mga mechatronics and yung mga industrial automations. Dito po tayo nagpo-focus ngayon dahil na rin po ito rin po yung mga hiling ng industry, especially ngayon po yung mga data analytics natin, just because of the cybersecurity and the huge demand of mga online platform. So dito po nagpo-focus ngayon ng TESDA, pati na rin po yun sa mga modern technologies na ginagamit po natin sa agriculture. Dati po yung mga conventional or traditional way of training them, pero ngayon po gumagamit na rin po tayo ng mga drone operation or agricultures, mga renewable energies using, for example po ngayon we are facing a possible drought. So nag-introduce po tayo ng mga solar irrigation system na dahil nga sa mahal po ng krudo at iba pa po mga courses. So most of the courses, we are not removing them, but we are updating and upgrading them based on the needs of the industry po. Alright. Maraming salamat po sa inyong panahon, TESDA Deputy Director General for Operations, Mr. Aniceto Bertiz III. Thank you, Lords, and thank you, Dennis. And by the way, if you want to get more information about our TESDA program, please log on to www.tesda.gov.ph po. Alright. Maraming salamat po.